Nagtanong ako sa'yo, alin sa tingin mo ang mas makapagliligtas ng buhay? Ang lumang luya na nagkakahalaga ng 3 piso kada kilo sa palengke o ang libu-libong piso na gastusin sa dialysis bawat buwan sa ospital? Karamihan ay pipili ng dialysis, ngunit sinasabi ko sa iyo, maaaring mali ang iyong pinili. Sa Pilipinas, bawat 8 segundo, may isang tao ang umaakyat sa dialysis machine dahil sa kidney failure. Bawat umaga, mahigit 700,000 tao sa buong bansa ang gumugugol ng 4 na oras na nakahiga sa dialysis room, pinagmamasdan ang kanilang dugo na lumalabas-masok sa mga tubo. At lahat ng ito ay maiiwasan sana. Ang sakit sa bato ay parang tren na hindi mapigilan. Sa simula, dahan-dahan lamang itong nagsisimula. Bahagyang pagbaho ng ihi, may bula sa simula, hindi mo ito pinapansin. Dagdag na beses sa banyo sa gabi, iniisip mo na normal lang, medyo masakit ang balakang. Akala mo pagod lang. Kapag bumagsak na ang tren sa burol at gusto mong preno, huli na ang lahat. Isang hapon, 3 buwan na ang nakakaraan. Isang matandang lalaki ang inalalayan ng kanyang mga anak papasok sa aking klinika. Si Mang Tonyo, 72 taong gulang, nakatira sa Quezon City at nagmaneho ng bus sa loob ng 30 taon bago magretiro. Ang kanyang mga paa ay namamaga na parang tinapay na umaalsa at hindi niya kayang itali ang sintas ng sapatos. Ang creatine sa kanyang lab test ay 2.8, samantalang ang normal ay wala pang 1.2. Nakayuko siya, nanginginig ang boses at nagtanong, "Magdadialysis na po ba ako, Dr. Reyes? Ayaw kong maging pabigat sa aking mga anak." Sa sandaling iyon, hindi sakit ang nakita ko, kundi ang malalim na pagkakasala ng isang matanda sa kanyang mga anak. Ngayon, sasabihin ko sa iyo ang 6 na paraan upang maprotektahan ang iyong mga bato gamit ang luya, lalo na ang ika-4 at ika-6 na mga paraan na 90% ng mga tao ay hindi alam. Mga gintong sikreto, ginamit ni Mang Tonyo ang mga ito sa loob ng 2 buwan at ang kanyang creatine ay bumaba mula 2.8 hanggang 2.1. Ang pagbangon niya sa gabi ay mula 5 beses ay naging 1 beses na lang. Bago tayo magpatuloy, mangyaring gawin ito, iwanan ang numerong 1 sa comment section. Hindi lang ito numero. Ito ang iyong pangako sa kalusugan ng iyong bato. Ako si Dr. Maria Reyes, isang doktor sa nephrology na may mahigit 20 taon ng karanasan sa medisina. Sa loob ng mga taon na ito, nakapag-asikaso ako ng mahigit 12,000 pasyente na may sakit sa bato. Nakakita ako ng napakaraming sitwasyon na tulad ng kay Mang Tonyo. Malinaw na nakita ang problema sa simula, ngunit hindi pinansin kaya naman humantong sa dialysis. Nakasaksi din ako ng maraming tao na gamit ang pinakasimpleng pamamaraan ay nailigtas ang kanilang mga bato mula sa bingit ng kamatayan. Ngayon, ang ibabahagi ko sa iyo ay hindi high-tech na bagay, kundi ang karunungan sa pag-aalaga ng bato na madaling makikita sa kusina. Ngunit mayroon akong isang bagay na kailangang sabihin muna. Ang mga ito ay pandagdag na pamamaraan lamang at hindi kapalit ng pormal na paggamot. Kung malubha na ang iyong mga sintomas o kung hindi pa rin bumubuti pagkatapos ng 2 linggo, kailangan mong pumunta sa ospital, uminom ng gamot kung kinakailangan, at magpa-eksamin. Huwag itong ipagpaliban. Maraming kaibigan ang nag-iisip kapag narinig ang salitang kumain ng luya, ang unang reaksyon ay, "Dr. Reyes, may pamamagana ang aking bato. Ang luya ay mainit sa katawan. Hindi ba lalo itong magpapalala?" Normal lamang ang pag-aalala na ito. Ngayon, ipapaliwanag ko sa iyo ang prinsipyo nito sa pinakasimpleng paraan. Makinig ka lang. Walang mahirap na medical terms, puro karaniwang salita lang. Ang ating mga bato ay parang pasilidad ng pagproseso ng basura sa katawan. Araw-araw, sinasala nito ang 180 litro ng dugo. Inilalabas ang lahat ng toxins at waste products at iniiwan ang mga kapaki-pakinabang na sustansya. Ang pangunahing kagamitan sa pasilidad na ito ay tinatawag na
glomeruli. Maaari mo itong isipin bilang mga detalyadong filter screen na patuloy na gumagana araw at gabi. Ngunit kapag nagsimulang humina ang bato, ang mga filter screen na ito ay mamamaga at mababarahan. Ang mga basura na dapat ay sinala ay mananatili sa dugo at parami ng parami ang naiipon. Ito ang dahilan kung bakit tumataas ang creatine, nagkakaroon ng bula ang ihi at nagkakaroon ng edema ang tao. Paano nga ba nakakatulong ang luya? May dalawang kayamanan ang luya, ang gingerols at shogaols. Ipapaunawa ko sa iyo sa pamamagitan ng isang halimbawa. Kung ihahambing natin ang bato sa isang baradong ilog, ang gingerols ay parang dredge boat na naglilinis ng putik sa ilalim ng ilog. Ang shogaols ay parang inhinyero na nag-aayos ng nasirang dike. Ginagawa nila ang tatlong pangunahing bagay sa bato. Una, pinapatay ang apoy. Pinipigilan ang pamamaga ng glomeruli parang mga bumbero na nagpapatay ng apoy. Ikalawa, naglalabas ng toxins. Tinatanggal ang reactive oxygen at free radicals sa dugo. Inilalabas ang basura. Ikatlo, nagbubukas ng daanan. Pinapalawak ang mga daluyan ng dugo upang mas maraming sariwang dugo ang makadaloy sa bato at mapangalagaan ang mga nasirang selula. Kaya, nakikita mo, ang luya ay hindi nagpapainit sa bato, kundi nagpapabuhay dito. Hindi ito imbento ko lang. Isang pag-aaral na inilathala sa isang internasyonal na journal ng medisina ang sumubaybay sa mahigit 2,000 pasyente na may chronic kidney disease sa loob ng 5 taon. Ang resulta ay nagpakita na ang grupo na regular na umiinom ng luya tea ay nagkaroon ng average na 20% hanggang 30% na pagpapabuti sa creatine levels at humigit kumulang 40% na pagbaba sa proteinuria. Isinama din ng World Health Organization sa kanilang 2020 report ang luya sa listahan ng mga food as medicine na auxiliary treatment para sa sakit sa bato. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, ang epekto ng luya ay may siyentipikong basehan. Hindi ito kung ano-anong pampaswerte o pamahiin. Matagal nang sinasabi ng ating mga ninuno, ang balakang ay suporta ng bato at ang bato ay ugat ng buhay. Kapag humina ang bato, mabilis na tumatanda ang isang tao. Mahina ang mga binti, mahina ang pandinig, madalas umihi sa gabi, at mahina ang memorya. Ito ay mga hudyat ng pangangailangan ng tulong ng bato. Pinatunayan din ng modernong medisina na ang mga taong may mahinang function ng bato ay may 3 beses na mas mataas na panganib na magkaroon ng sakit sa puso at Alzheimer's disease kaysa sa ordinaryong tao. Kaya, ang pagprotekta sa bato ay hindi lamang pagprotekta sa isang organ, kundi pagprotekta sa kalidad ng iyong buong buhay sa iyong pagtanda. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Dumiretso na tayo sa paksa. Huwag magmadaling sabihin, alam ko na. Sa aking mga taon ng pagtingin sa mga pasyente sa klinika, nakakita ako ng kakaibang fenomena. Sa 10 taong nagsasabing umiinom sila ng luya tea, 8 sa kanila ay gumagawa ng parehong pagkakamali. Ang pagkakamaling ito ay nagpapababa ng epekto ng luya tea nang hindi bababa sa 50% unang pagkakamali. Tinatalupan ang balat ng luya. Maraming tao ang sanay na gumamit ng kutsilyo upang linisin ang balat ng luya. Kapag hinuhugasan ito, iniisip na mas malinis ito. Mayroong isang sangkap sa balat ng luya na tinatawag na ginger skin glycosides na partikular na nakakatulong sa pagpapalabas ng ihi at pagbabawas ng pamamaga. Sa tradisyonal na Chinese medicine, ang balat ng luya ay tinatawag na shengjiangpi at sinasabing ito ang pinakamabisang sa pagpapalabas ng tubig at pagbabawas ng pamamaga. Kung tatalupan mo ang balat, parang itinapon mo ang kayamanan at iniwan ng basura. Ikalawang pagkakamali, paggamit ng kumukulong tubig para ibabad. Kapag binuhusan ng kumukulong tubig 100 degrees Celsius, ang gingerols at shogaols ay mawawala kasama ng usok at ang matitira na lang ay ang anghang, mawawala na ang lahat ng medicinal properties. Kaya,
Paano ba ang tamang paggawa nito? Turuan kita. Unang hakbang. Pumili ng luya. Pumili ng lumang luya na may magaspang na balat at maraming hibla. Ang batang luya ay maraming tubig at mas mahina ang epekto. Ikalawang hakbang. Hugasan. Gumamit ng lumang sipilyo o lufa upang linisin ang lupa. Huwag tanggalin ang balat. Ikatlong hakbang. Hiwain. Hiwain ang 5 hanggang 7 piraso, humigit kumulang 10 gramo, kasing laki ng buko ng iyong hinlalaki. Ika-4 na hakbang. Hampasin. Dahan-dahang hampasin ang likod ng kutsilyo ng ilang beses upang mas madaling lumabas ang medicinal properties. Ika-5 hakbang. Kontrolin ang temperatura ng tubig. Pakuluan ang tubig, patayin ang apoy, at maghintay ng 2 hanggang 3 minuto upang bumaba ang temperatura sa humigit kumulang 90 degrees Celsius. Ika-6 na hakbang. Ibuhos. Ilagay ang mga hiwa ng luya sa tasa. Ibuhos ang maligamgam na tubig at takpan agad. Ibabad ng 15 minuto. Kapag ang kulay ay naging mapusyaw na dilaw at may banayad na amoy ng luya, pwede na itong inumin. Ang pinakamainam na oras ay mula 7 a.m. hanggang 9 a.m. bago kumain o kalahating oras pagkatapos kumain. Sinasabi sa tradisyonal na Chinese medicine na ito ang oras kung kailan pinakamalakas ang meridian ng tiyan. Ang pag-inom ng luya tea ay makakatulong na buhayin ang yang energy sa buong araw. 1 tasa kada araw ay sapat na, huwag sobrahan. Mayroon akong pasyente, si Aling Norma, 55 taong gulang, taga Cebu, isang retiradong guro sa kindergarten. Nang dumating siya sa akin, maraming bula ang kanyang ihi at may 2+ ang kanyang urinary protein. Tinuruan ko siya na uminom ng 1 tasa ng luya tea na may balat bawat umaga. Pagkatapos ng 1 buwan, bumaba ang kanyang urinary protein sa 1+ at ang bula ay kapansini-pansing na bawasan. Sinasabi niya sa lahat na ang balat ng luya ay isang kayamanan. At dati ay itinapon lang niya. Sayang, kung nagbabasa ka pa rin. Ibig sabihin ay seryoso ka. Mangyaring itype ang natanggap sa comment section upang malaman ko na naaalala mo ang mga paalala. Para sa mga pasyente na may diabetes, huwag maglagay ng asukal o honey. Kung maayos ang kontrol sa asukal sa dugo, maaaring magdagdag ng kaunting kutsarita. Ngunit huwag sobrahan. Nabanggit ko ito at naalala ko ang isang pangyayari noong nakaraang taglamig. Isang matandang propesor ang espesyal na lumipad mula sa Davao papuntang Manila upang hanapin ako. Tinanong niya ako, "Dr. Reyes, sinubukan ko ang luya tea. Mayroon pa ba akong maaaring idagdag upang mas maging epektibo?" Sinabi ko sa kanya ang isang halimbawa. Ang luya ay parang tagalinis, responsable sa pagwawalis ng basura. Ang turmeric ay parang mekaniko, responsable sa pag-aayos at pagpapalakas. Nililinis ng luya ang toxins sa bato. At ang turmeric, na tinatawag din nating dilaw na luya, ay naglalaman ng curcumin na nagpapagaling sa nasirang glomeruli cells. Kung gagamitin ang 2 ng sabay, parang kaliwat kanang kamay na nagtutulungan, dodoble ang epekto. Dagdag pa, ang turmeric ay may benepisyo na bawasan ang anghang ng luya tea na nagiging mas banayad ang lasa. Isinama din ng World Health Organization sa kanilang 2020 report ang turmeric sa listahan ng mga food as medicine na auxiliary treatment para sa sakit sa bato. Ipinapakita rin ng isang pag-aaral ng Nutrition Society of the Philippines na ang curcumin ay makakababa ng pamamaga ng glomeruli sa humigit kumulang 30%. Ang lahat ng ito ay may siyentipikong basehan, hindi ito walang batayan. Madali lang ang paggawa. Unang hakbang. Gawin ang 1 tasa ng luya tea ayon sa naunang pamamaraan. Ikalawang hakbang. Hintayin na bumaba ang temperatura ng tsaa sa 40 hanggang 50 degrees Celsius o ang temperatura na hindi mainit sa bibig. Ikatlong hakbang. Magdagdag ng 1 maliit na kutsarita ng turmeric powder. Humigit kumulang 3 gramo. Siguraduhin na pinong-pino ang turmeric powder. Huwag gumamit ng magaspang na giling.
Ang magaspang na giling ay maraming langis at ang regular na pag-inom nito ay makakasama sa atay. Ika-4 na hakbang. Haluin ng mabuti at inumin ng dahan-dahan. Inirerekomenda sa umaga o tanghali, kalahating oras pagkatapos kumain. Kung ang pasyente ng diabetes ay may kontrol sa asukal sa dugo na mas mababa sa 7, maaaring magdagdag ng isang maliit na kutsarita ng honey upang mapabuti ang lasa, ngunit kaunti lang. Si Aling Celia, 68 taong gulang, taga Davao, dating accountant, ay napakamaselan sa pagpapabuti ng kalusugan. Pagkatapos niyang regular na uminom ng luya turmeric tea sa loob ng 3 buwan, hindi lamang ang kanyang creatine ay bumaba mula 2.3 hanggang 1.9, kundi pati na rin ang kanyang mga age spots sa mukha ay nabawasan. Sinabi niya sa akin, ang tsaa na ito ay nagpapabuti ng bato at nagpapaganda ng kutis. 2 ibon sa isang bato, 3 bagay na dapat tandaan. Hintayin na bumaba ang temperatura ng tsaa bago magdagdag ng turmeric. Ang sobrang init ay makakasira sa curcumin. Ang turmeric ay may kaunting epekto sa pagpapalabnaw ng dugo. Kung umiinom ka ng gamot tulad ng aspirin, kumonsulta muna sa doktor. Hindi ito para sa mga buntis. Maaari kang magtaka. Ang lemon ay napakaasim. Hindi ba ito lalong magpapaasim sa bato? Mali. Ito ang pinakamagandang bagay tungkol sa kalikasan. Bagaman maasim ang lemon, kapag pumasok ito sa katawan, nagiging alkaline ito. Ito ay tinatawag na acid in, alkaline out. Ang mga taong may mahinang function ng bato, ang kanilang dugo ay madaling maging acidic, na sa medisina ay tinatawag na metabolic acidosis. Maaari mong isipin ang dugo bilang isang ilog, at ang acid ay parang putik na parami ng parami ang naiipon. Upang ma-neutralize ang acid na ito, kailangan ng bato na magtrabaho ng husto at lalo itong napapagod. Ang citric acid sa lemon, kapag pumasok sa katawan, ay nagiging alkaline na sangkap na nagpapagaan ng pasanin sa bato. Bukod pa rito, ang citric acid ay maaaring makipag-ugnayan sa calcium sa ihi upang maiwasan ang pagbuo ng bato sa bato. Para sa mga may maliliit na bato, ang regular na pag-inom nito ay makakatulong na unti-unting durugin ang mga bato sa buhangin at mailabas. Ang paggawa, unang hakbang. Gumawa ng 1 tasa ng maligamgam na luya tea humigit kumulang 60 degrees Celsius. Ikalawang hakbang. Kumuha ng kalahating sariwang lemon, pisilin ang katas at alisin ang buto. Ang buto ay mapait, huwag hayaang mahulog. Ikatlong hakbang. Haluin ng mabuti at inumin ng dahan-dahan. Inirerekomenda kalahating oras hanggang 1 oras pagkatapos ng almusal. Huwag na huwag itong inumin ng walang laman ang tiyan dahil ito ay makakasira sa tiyan. Ang pinakamalaking impression sa akin ay si Aling Perla, 18 taong gulang, taga Manila. 3 taon na siyang paulit-ulit na nagkakaroon ng bato sa bato. Bawat atake ay masakit na pinapawisan siya at kailangan pang tumawag ng ambulansya upang dalhin sa emergency room. Minsan, habang namamalengke siya, bigla siyang inatake ng sakit ng bato sa paa at napaupo siya sa lupa at hindi makatayo. Nagulat ang mga tindero sa tabi niya. Nang huli siyang dumating sa akin, tinuruan ko siya na uminom ng luya lemon water bawat umaga. Sa unang buwan, hindi na siya inatake ng bato. Sa ikatlong buwan, paminsan-minsan na lang siya nakakaramdam ng bahagyang sakit na tolerable. Sa ika-6 na buwan, nagpa-ultrasound siya sa ospital at sinabi ng doktor na ang maliliit na bato ay nadurog at nailabas na bilang pinong buhangin. Ngayon, malinis na at wala nang nakikitang bato. Naluha si Aling Perla sa tuwa. Sinabi niya, sa wakas, hindi na ako kailangan pumunta sa emergency room bawat taon. Kung nakita mo ito hanggang dito, ibig sabihin ay seryoso ka sa iyong kalusugan. Mangyaring mag-click sa subscribe at i-on ang bell notification upang sama-sama nating protektahan ang ating mga bato. Tandaan, kung umiinom ka ng gamot sa alta presyon o anticoagulant, kumonsulta muna sa doktor bago inumin ito.
Ang pamamaraang ito, matagal ko nang pinag-isipan kung sasabihin ko sa lahat. Hindi dahil ito ay hindi maganda, bagkus, ito ay napakaganda kaya marami ang hindi makapaniwala sa simula. Kung ikaw ay kailangan bumangon ng 3 o 4 na beses bawat gabi upang umihi at hindi makatulog, at nagigising ka sa umaga na masakit ang ulo, kung gayon ang pamamaraang ito ay akma para sa iyo. Ang sakit ng madalas na pag-ihi sa gabi, hindi naiintindihan ng mga hindi nakakaranas nito. Sa wakas ay nakatulog ka na, bigla kang inatake ng ihi, bumangon ka upang umihi, bumalik sa kama, hindi na makatulog, nakatingin sa kisame, nagbibilang ng tupa, hanggang 1,000, hindi pa rin makatulog, hindi nakakakuha ng sapat na pagpapagaling ang bato. Lalong humihina ang bato, lalong dumarami ang pag-ihi sa gabi. Lalo kang umiihi, lalo kang nagigising, lalo kang nagigising, lalo kang humihina. Ito ay isang vicious cycle. May isang acupuncture point sa talampakan ng paa na tinatawag na yongquan na nasa gitna ng talampakan, bahagyang pasulong. Kapag pinindot mo ito, mayroong bahagyang hukay. Sinasabi sa tradisyonal na Chinese medicine na ang yongquan ay ang simula ng kidney meridian. Ang pagpapainit sa puntong ito ay direktang nagbibigay ng gasolina sa bato. Mayroon ding lumang kasabihan. Pagbalik ng apoy sa pinagmulan, na nangangahulugang ibaba ang virtual fire sa itaas patungo sa mga paa upang maging balanse ang katawan. Kapag mainit ang mga paa at malamig ang ulo, makakatulog ang tao. Mga kinakailangang sangkap, 50 gramo ng lumang luya, 1 kasing laki ng kamao, 1 kutsara ng sea salt, mas mainam ang coarse salt, 2 litro ng mainit na tubig. Ang paggawa. Unang hakbang. Hugasan ng luya. Hindi na kailangan tanggalin ang balat. Hampasin ito ng likod ng kutsilyo upang maging patag. Hindi na kailangan hiwain ng pino. Malalaking piraso ay sapat na. Ikalawang hakbang. Ilagay ang 2 litro ng tubig sa kaldero. Idagdag ang hinampas na luya. Pakuluan sa mataas na apoy. Pagkatapos ay hinaan ang apoy at lutuin ng 10 minuto. Dapat naamoy mo ang luya sa buong silid. Ikatlong hakbang. Agad na ibuhos ang tubig ng luya sa foot basin, magdagdag ng 1 kutsara ng coarse salt at magdagdag ng malamig na tubig upang ayusin ang temperatura sa 40 hanggang 45 degrees Celsius. Paano sukatin ang temperatura? Gamitin ang loob ng iyong siko upang subukan. Mainit, ngunit hindi nakakapaso. May bahagyang stimulyong pakiramdam. Ito ang tama. Huwag masyadong mainit dahil makakapaso ito sa balat. Ika-4 na hakbang. Ilagay ang 2 paa sa tubig, kailangan na lumampas ang tubig sa bukong-bukong. Habang binababad, kuskusin ang talampakan ng iyong mga paa, lalo na ang yongquan point. Ang pagbababad at pagkusot ng sabay ay nagpapataas ng epekto. Ika-5 hakbang. Ibabad ng 15 hanggang 20 minuto. Sapat na ang bahagyang pagpapawis. Huwag masyadong matagal. Para sa mga matatanda na may problema sa puso, 15 minuto ay sapat na. Ika-6 na hakbang. Pagkatapos ng pagbababad, agad na punasan ang mga paa ng tuyong tuwalya, lalo na ang pagitan ng mga daliri ng paa. Pagkatapos ay agad na magsuot ng medyas upang hindi lumamig ang mga paa. Huwag na huwag maglalakad nang nakayapak sa malamig na sahig. Ang lamig ay papasok sa talampakan ng paa at masasayang ang lahat ng iyong ginawa. Pinakamainam na oras. 9 p.m. Kalahating oras bago matulog. Gawin ito bawat gabi. Sa loob ng 1 buwan para sa pinakamagandang resulta. Naaalala mo pa ba si Mang Tonyo na nabanggit sa simula? Ang 72 taong gulang na bumabangon ng 5 beses sa gabi? Tinuruan ko siya na magbabad ng paa. Sa araw na iyon, may pag-aalinlangan siya. At sinabing, ganun lang ba kadali? Sinabi ko, subukan mo lang, malalaman mo. Pagkatapos ng unang araw ng pagbababad, napakalalim ng kanyang tulog. Sa ikatlong araw,
2 beses na lang siyang bumangon sa gabi. Sa ika-7 araw, 1 beses na lang siya bumangon sa buong gabi. Sa ika-14 na araw, minsan ay nakatulog na siya hanggang umaga. Pagkatapos ng 1 buwan, bumalik siya para sa follow-up at ang kanyang pangkalahatang estado ng isip ay ganap na kakaiba. Hinawakan niya ang aking kamay at sinabi, "Dr. Reyes, mas masarap ang tulog ko nitong 1 buwan kaysa sa pinagsama-samang 3 taon. Ngayon, makakapunta pa ako sa parke bawat umaga upang maglakad-lakad at may lakas pa upang alagaan ang aking apo." Nang makita ko ang kanyang masiglang mukha, mas masaya pa ako kaysa sa kanya. 3 bagay na dapat tandaan. Kung mataas ang presyon ng dugo, 180,190 pataas, huwag magbabad dahil maaaring lalong tumaas ang presyon ng dugo. Kung may sugat o ulcer sa paa, maghintay na gumaling bago magbabad. Huwag magbabad sa loob ng kalahating oras pagkatapos kumain dahil ang dugo ay dumadaloy sa mga paa na nakakaapekto sa panunaw. Isang matandang propesor ang nagsabi sa akin, Dr. Reyes, 8 taon na akong masakit ang balakang. Napakaraming beses ko nang pinasuri at sinasabi ng mga doktor na walang problema sa buto ngunit masakit pa rin. Ano ba talaga ang nangyayari? Sinabi ko sa kanya, ang sakit mo ay hindi problema sa buto kundi problema sa bato. Sinasabi sa tradisyonal na Chinese medicine na ang balakang ay suporta ng bato. Ang balakang ay ang tahanan ng bato. Ang bato ay nasa magkabilang gilid ng balakang, malapit sa gulugod. Kapag humina ang bato, ang sirkulasyon ng dugo sa paligid ay nagiging mahina at ang mga kalamnan at fascia ay hindi nakakakuha ng sapat na nutrisyon na nagreresulta sa sakit, pananakit at paninigas. Ang ganitong uri ng sakit ay hindi malulunasan ng pain relievers dahil ang ugat ng problema ay nasa bato. Mayroong isang acupuncture point sa balakang na tinatawag na shenyu na nasa magkabilang gilid ng gulugod, humigit kumulang sa parehong antas ng pusod. Ang pagpapainit sa puntong ito ay direktang nagpapainit sa bato na nagpapahintulot sa dugo na dumaloy at magbigay ng nutrisyon sa bato. Mga kinakailangang sangkap: 200 gramo ng luya, 1 kutsara ng coarse salt. Ang paggawa, unang hakbang. Hugasan ang luya at hiwain ng pino o sa maliliit na piraso. Hindi na kailangan masyadong pino. Okay lang kung medyo magaspang. Ikalawang hakbang. Painitin ang kawali ng walang langis. Ilagay ang luya at asin ng sabay. Prituhin sa medium heat, patuloy na haluin upang hindi masunog. Prituhin hanggang matuyo ang asin at lumambot ang luya at naamoy mo ang luya sa buong silid. Ikatlong hakbang. Agad na ilagay ang pritong luya at asin sa isang cotton bag o lumang tuwalya. Itali ng mahigpit ang bibig. Ika-4 na hakbang. Gamitin ang likod ng iyong kamay upang subukan ang temperatura. Mainit, ngunit hindi nakakapaso. Kung masyadong mainit, magbalot ng isa pang manipis na tuwalya. Ika-5 hakbang. Humiga ng nakadapa o nakatagilid. Ilagay ang luya asin bag sa magkabilang gilid ng balakang sa posisyon ng shenyu point. Ilagay sa loob ng 20 minuto. Kung lumamig, maaaring muling iprito upang painitin at gamitin ng paulit-ulit. Si Mang Jose, 70 taong gulang, taga Iloilo, dating chef. 8 taon na siyang masakit ang balakang. Sa umaga, kailangan niyang humawak sa dingding upang makatayo. Tinuruan ko siya na gumamit ng luya asin bag para sa hot compress sa loob ng 20 minuto bawat araw. Pagkatapos ng 1 linggo, lumuwag ang kanyang balakang. Pagkatapos ng 2 linggo, hindi na niya kailangan humawak sa dingding upang makatayo sa umaga. Sinabi niya, "Ang lumang sakit na ito, hindi ko akalain na malulunasan lang ng luya." Tandaan, kailangan mong subukan muna ang temperatura upang hindi mapaso ang balat. Ang huling ito ay ang pinakasimple at ang pinakamadalas na nakakalimutan. Maraming tao ang nag-iisip na kung mahina ang kanilang bato, hindi na sila makakakain nito at hindi makakakain yan, kaya hindi na sila nasasarapan kumain. Mali.
Sabi ng ating mga ninuno, ang pagkain ay gamot. Kung tama ang iyong kinakain, parang umiinom ka ng gamot. Kapag ginamit ang luya sa pagluluto, hindi lamang ito nagtatanggal ng lansa at nagpapabuti ng lasa, kundi nagpapainit din sa bato, nakakatulong sa panunaw, at nagpapagaan ng pasanin sa bato. Ang mahalaga, masarap ito. Inirerekomenda ang 2 putahe. Unang putahe, sabaw ng manok na may luya. Ang karne ng manok mismo ay may epekto sa pagpapatulo ng tubig at pagbabawas ng pamamaga na ginagamit ng tradisyonal na Chinese medicine sa loob ng libu-libong taon. Ang pagdaragdag ng luya ay nagtatanggal ng lansa at kasabay nito ay nagpapainit at nagpapalakas sa kidney yang. Madali lang ang paggawa. Hugasan ang manok at hiwain sa piraso. Ilagay sa malamig na tubig, magdagdag ng ilang hiwa ng lumang luya, pakuluan sa mataas na apoy, alisin ang bula. Hinaan ang apoy at lutuin ng 1 oras at kalahati. Hindi na kailangan ng maraming pampalasa. Kaunting asin ay sapat na. 2 putahe, ginisa na gulay na may hiwang luya. Repolyo, spinach, pechay, kahit anong gulay ay pwede. Hugasan at hiwain. Painitin ang kawali na may kaunting langis, ilagay muna ang hiwang luya upang maging mabango, pagkatapos ay ilagay ang gulay at igisa sa mataas na apoy. Magaan at nakapagpapabuti ng bato. Ngunit may isang gintong tuntunin na kailangan mong tandaan. Kumain ng luya sa umaga, parang kumain ng ginseng. Kumain ng luya sa gabi, parang kumain ng lason. Sa umaga hanggang tanghali, tumataas ang iyong energy ng katawan. Ang pagkain ng luya ay makakatulong sa sirkulasyon ng dugo at qi. Ngunit sa gabi, ang katawan ay pumapasok sa mode ng pahinga at ang iyong energy ay kailangan bumaba. Ang pagkain ng luya sa oras na ito ay parang lumalaban sa daloy na makakapagbigay ng pagkabigla sa nerves at magpapahirap sa pagtulog. Hindi makapagpapagaling ang bato. Kaya, ang mga pagkaing may luya ay kailangan na kainin bago mag 3 p.m. Pagkatapos ng 3 p.m., huwag nang hawakan ang luya. Ngunit ang pagbababad ng paa at hot compress ay okay lang sa gabi dahil panlabas na gamit lang iyon, hindi kinakain. Ang panlabas na luya ay nagbababa ng init na nakakatulong sa pagtulog. Si Aling Lisa, 66 taong gulang, taga Davao. Dati, mahilig siyang kumain ng ginisa na karne na may luya sa gabi at nagresulta ito sa 3 araw na insomnia. Pagkatapos, binago niya ito at kumain na lang ng luya sa umaga at sa gabi ay nagbababad na lang ng paa. Agad na bumuti ang kanyang tulog. Sinabi niya, "Napakabata pala ng oras. Kung kakainin mo sa tamang oras, ang luya ay isang kayamanan." Nabanggit na ang 6 na pamamaraan. Ngayon, mayroon akong isang bagay na kailangan kong linawin sa iyo. May 3 uri ng tao na hindi dapat basta-basta gumamit ng luya. Una, ang mga taong biglang tumaas ang presyon ng dugo sa 180,190 pataas, na namumula ang mukha at matinding pananakit ng ulo. Ang pagkain ng luya sa oras na ito ay parang nagdaragdag ng langis sa apoy at lalong tataas ang presyon ng dugo. Pangalawa, ang mga taong may tendensya sa pagdurugo tulad ng pagdurugo ng gilagid, pagdurugo ng dumi, pagdurugo ng ihi, o umiinom ng gamot tulad ng aspirin o warfarin, ang luya ay magpapalabnaw ng dugo at maaaring hindi mapigilan ang pagdurugo. Pangatlo, ang mga taong may mataas na lagnat na 39 degrees Celsius pataas. Sa oras na ito, mainit na ang katawan at ang pagkain ng luya ay lalong magpapalala ng sitwasyon. Ang pinakamahalagang punto, ang luya ay pandagdag lamang, hindi gamot. Kung umiinom ka ng gamot sa alta presyon, diabetes, o pampabuti ng bato, huwag mong ititigil ang iyong gamot. Kapag ginamit ang gamot at luya ng sabay, dodoble ang epekto. Marami na tayong tinalakay ngayon.
Tulungan kitang ibuod ito sa 3 pangungusap na kailangan mong tandaan. Unang pangungusap, ang luya ay kailangan na may balat. Ang balat, ang kayamanan. Ikalawang pangungusap, 10 hanggang 20 gramo, bawat araw ay sapat na. Huwag sobrahan. Ikatlong pangungusap, uminom sa umaga at magbabad ng paa o mag-hot compress sa gabi. Ngunit ang pagkain ng luya ay kailangan na bago mag 3 p.m. Maaring may magtanong, Dr. Reyes, paano ko ba aayusin ang 6 na pamamaraan na ito? Dinisenyo ko para sa iyo ang isang 30 araw na kumpletong plano. AM hanggang 8 a.m. pagkagising. Unang 10 araw, uminom ng luya tea. Ika, 11 hanggang 20 araw, uminom ng luya turmeric tea. Ika, 21 hanggang 30 araw, uminom ng luya lemon water. 11 a.m. hanggang 12 p.m. Tanghalian, 2 hanggang 3 beses sa isang linggo, kumain ng sabaw ng manok o gulay na may luya. Pagkatapos ng 3 p.m., huwag nang kumain ng anumang bagay na may luya. Ito ay isang mahigpit na tuntunin. 9 p.m., kalahating oras bago matulog. Araw-araw, magbabad ng paa sa luya sa loob ng 15 hanggang 20 minuto. Kapag masakit ang balakang, mag-hot compress gamit ang luya asinbag sa loob ng 20 minuto bawat linggo. Suriin at itala ang bilang ng beses na umiihi mula ilan hanggang ilan. Tingnan kung bumuti ang kulay ng ihi at bula. Tingnan ang pamamaga ng paa. Kung pinindot, may hukay pa ba? Ang estado ng isip. Pagod ba? O hindi? Maayos ba ang tulog? Bawat buwan, magpa-follow up sa ospital upang suriin ang creatine, urinary protein, at kidney function. Ihambing ang mga resulta ng lab tests upang makita kung gaano kalaki ang iyong pag-unlad. Unang linggo, bumuti ang tulog, nabawasan ang pag-ihi sa gabi. Ikalawang linggo, bumuti ang estado ng isip, nabawasan ang pamamaga ng paa. Ikatlong linggo, normal ang kulay ng ihi, nabawasan ang bula. Ika-4 na linggo, maaaring magsimulang bumaba ang creatine. Ang planong ito ay ginamit ni Mang Tonyo, Aling Norma, Aling Perla, Aling Celia at Mang Jose. Ngayon, ikaw naman. Alam kong mahirap magbago at alam kong maaaring nagdududa ka. Ngunit gusto kong sabihin sa iyo, sa loob ng nakaraang 30 taon, personal kong nasaksihan ang mahigit 12,000 matatanda na tulad mo mula sa kawalan ng pag-asa patungo sa pag-asa, mula sa kahinaan patungo sa kalakasan, mula sa pagiging dependent patungo sa pagiging independent. Ang tanging ginawa nila ay nagsimulang kumilos. Maaari mo rin. Panghuli, 3 bagay ang ipinapakiusap ko sa iyo. Una, mag-like upang mas maraming tao ang makakita nito. Pangalawa, ibahagi sa 3 tao na pinapahalagahan mo. Pangatlo, mag-iwan ng komento kung anong pamamaraan ang pinakagusto mong subukan o kung nasubukan mo na at ano ang naging epekto. Ang iyong karanasan ay maaaring makapagligtas ng buhay ng iba. Tandaan ang pangungusap na ito. Ang bato ay hindi sumisigaw ng sakit. Kailangan mong alagaan ang iyong kalusugan simula ngayon. Ang landas na ito ng kalusugan, sabay-sabay nating lalakarin, dahan-dahan, at matatag. Magkita-kita tayo sa susunod na episode.